Siyempre may mensahe po tayo sa depensa. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa na onte. Kasi even if they had raised document discrepancies on Cross, it did not diminish the threat itself. Hindi ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung pong banta ng pangalawang Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi ho nagbabago yun. Tuloy pa rin ho yun. Ibig sabihin, kahit pag-usapan ho natin araw-araw, sino ba yung pagkakaiba ho ng mga docket number ng pong Department of Justice document, no? Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. So, pasok pa rin po sa banga yung pong tsorya ng prosecution na meron pong aktwal na pagbabanta laban sa Pangulo at kanyang pamilya that rises to a level of an impeachable offense. So, tuloy pa rin ho yun. So, we will let them nitpick on all of these documents, no problem. Kasi hindi ho nagbabago yung fact na mayroon pong pagbabanta. Pangalawa, nakakatawa ho yung mga tanungan. Sa totoo lang, parang no-brainer yung mga tanong nung pong cross-examination on several points. No, una, pero magpagtatanong ho doon sa control of the Office of the President over the NBI and the DOJ. Parang talaga naman. Hindi ba? Kasi it is within the executive department. Hindi ba? Pero ang gustong pakita roon ay pinakikialaman ng Office of the President, yung pong trabaho ng DOJ, pinakikialaman po ng Office of the President, yung pong trabaho po ng NBI. Pero malinaw yung sagot ni Attorney Lotoc ko doon Hindi ba? Yung pong back and forth of documentation from the DOJ to the NBI. Ang sabi ng DOJ, hindi, may kulang yan, isoli nyo, ayusin nyo. Inayos nila. Hindi ba? So meron hong subsequent submission to the DOJ. So basically, yung pong objectives of Cross relating to that, na parang inutusan ng Pangulo, ang tawag pa nga ni Attorney Vinluan doon, kay BBM. Di ba? Pagpapakita ho talaga yun na they are basically grasping at straws in conducting the Cross. Yun yung unang punto on the question. So, but secondly, may mga tinatanong din ho doon, na is the NBI's recommendation binding on the court, binding on the DOJ? Obviously not. Hindi ba? At tingin ko malinaw naman ho, not just on Attorney Lotoc, but to the public itself, na talaga naman hong recommendatory po yung pong pagtingin ng DOJ, pero pwede ho yang i-consider ng DOJ at nung pong mga korte, pagka meron na pong mga kaso. In the same manner, na yung pong mga findings ng NBI po na ito, pwedeng i-consider ng Senate Impeachment Court in convicting the Vice President on threats against the President and his family as a betrayal of public trust as an impeachable offense.